Paano nga ba mag-change from standard notation to scientific notation? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka na tulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Now, if you find this video helpful, please don't forget to click subscribe and also click the notification bell para updated ka sa latest videos natin dito sa Humor PH. And don't also forget to share this to your friends, classmates, teachers, parents, titas, titos, and kung sino man ang kailangan ng video na ito. Alright, without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, we're going to discuss about changing standard notation to scientific notation. Now, I suggest na panoorin nyo muna yung unang video natin about how to identify kung ilang significant figures meron sa isang number. Because that is very important para makapagsulat tayo in terms of scientific notation. So dito sa may upper right, may lalabas dyan na link. Then please watch it first para maintindihan natin paano magsulat ng scientific notation. That's about significant figures. Alright, so let's get started with our topic for today. Ayan, so umpisahan natin by defining ano nga bang pinagkaiba ng standard notation tapos ng scientific notation. Alright, standard notation, napaka-basic nito. Ito yung kung paano lang natin sinulat yung number. Yung usually naka-decimal. Yung number lang, number as it is. Yun yung standard notation. Kung paano natin siya sinusulat, tawag na standard notation. It is just the number as we usually write it. Ito yung mga examples. 100, di ba ganyan natin siya isulat? 1.25, ganyan natin siya isulat. 0.1250, 0.017545, 5 billion, di ba? So, ganun natin siya isulat. So, standard notation, kung paano tayo usually magsulat ng numbers. Whether decimal o kaya whole number yan. Or integer yan. Now, ang scientific notation, maybe you are familiar with this one. Ito yung may naka-times 10. Times 10 raised to a particular power or exponent. So, scientific notation is defined as a concise way of expressing very large and very small numbers. Ito yung way para mas iayos natin kung paano masulat yung very large number saka very small number. So, ginagamit yung scientific notation. Sa atin yung examples ng itsura niya. So, 2.5 times 10 raised to 5. 7.89 times 10 raised to negative 6. Tapos, 9.99 times 10 raised to 8. Ayan. So, yun ang pinagkaiba ng itsura ng standard normal na pagkakasulat. Scientific, ito yung may times 10 raised to particular power. Tapos, ayan, may number din sa unahan. Alright. So, let's get to know more about scientific notation. Kasi yung standard, madali naman eh. Ganyan lang siya. As simple as that. Scientific notation, ano yung mga condition niya? Kasi meron yung condition para makapagsulat ng scientific notation. Alright. So, scientific notation, ito yung form niya. A positive number is written in scientific notation if it is in the form a times 10 raised to n. Diba? Ganito yung form niya. Merong number sa unahan which is a ang representation. Tapos may multiply symbol. Tapos 10 raised to a particular power which is n dito. Wherein, etong a dito, pwede siya maging equal to 1. Babasahin ko muna. Where 1 is less than or equal to a, less than 10. And n is an integer. So, ibig sabihin nito, para mas madali nating intindihin, yung a daw, pwede siyang maging 1 kasi may equal siya dito. Pwede siyang maging 1, pero hindi siya dapat umabot sa 10. Again, yung value nito, pwedeng maging 1, pero hindi siya dapat umabot sa 10.
Yun ang explanation nun. Tapos yung n is an integer. So, ibig sabihin, pwede ito maging negative number, pwede yung maging 0, pwede rin yung maging 1, 2, 3, lahat ng positive numbers. Pero hindi yan pwede maging fraction, hindi yan pwede maging decimal, kasi nga integer siya. Alright? Now, let's have examples. 1.1 times 10 raised to 3, 2.5 times 10 raised to 5, 4.01 times 10 raised to negative 2, 5.91 times 10 raised to negative 10, 7.89 times 10 raised to negative 6, 9.99 times 10 raised to 8. Ayan. So, ito examples of scientific notation, which ito yung goal natin mamaya. Paano mag-change ng standard to scientific notation. Now, explain ko lang ng mabuti kung ano yung itsura ng letter A natin. So, ito mga examples natin. Yung A, siya yung nasa unahan. So, lahat ng nakabox dito sa baba, yan yung values ng A. Alright? Now, sabi ko kanina, pinaliwanag ko, ulitin ko ulit. Ang A, pwede siyang maging 1 or lagpas sa 1. Huwag lang siyang aabot ng 10. At huwag din siyang bababa sa 1. Alright? So, just like this one. Mas mataas yan sa 1. Tama? Pero hindi siya bumaba. Hindi rin siya nag-exceed sa 10. Kasi hindi yan pwedeng umabot sa 10. 2.5, ganun din. In between na siya nito. 4.01, 5.91, 7.89. Lahat yan in between ng 1 saka ng 10. So, pasok yan lahat. Yung 9.99, napakalapit niya na sa 10. Pero accepted yan. Bakit? Kasi ang hindi lang naman pwede dyan ay maging 10 yung value ng A. So, since hindi naman yan 10, although napakalapit, since hindi naman yan 10, ibig sabihin, pasok yan sa standard ng scientific notation. Alright? So, tandaan, ang A, value ng A, pwede siyang maging 1, pero bawal bumaba. And, hindi siya pwedeng umabot sa 10. Yun ang condition niya. Next, let's take a look at letter N, yung exponent. We have exponents here. 3, 5, negative 2, negative 10, negative 6, 8. Lahat yan ay integers. Wala kang nakitang fraction. Wala kang nakitang decimal. Lahat yan, integer. So, ibig sabihin, pasok yan sa criteria once we are writing scientific notation. So, yun lang. Tandaan niyong mabuti yung format ng scientific notation, kung paano siya isusulat. Alright. So, let's have examples. Write each number in scientific notation. So, etong numbers na yan, nakasulat yan in what notation? Standard. Alright. So, nakasulat sila lahat in standard notation. Now, ang goal natin dyan, we are gonna make that into scientific notation. Paano siya isusulat in terms of scientific notation? Now, scientific notation, I'll go back muna, is a way para mas paikliin natin yung napakalaking number, tapos para paikliin din yung napakalaking number. So, kaya, ganito na lang yung itsura niya. And, may positive tapos may negative. Yung positive dyan indicates na yung number na ibinigay sa atin ay malaking number. Then, kapag negative siya, ibig sabihin, maliit yung number na given sa atin. Alright. So, let's have letter A. So, let's change this into scientific notation. Paano kaya siya isusulat? So, the first thing you have to do, of course, write the given. Bring down muna natin ulit yung given na 35,000. Tapos, ganito lang siya. Ganito yung technique. Scientific notation. Di ba kailangan makakuha tayo ng A, yung nasa unahan, na dapat, pwede siya maging 1, bawal lang siya maabot sa 10. So, ganito yung technique dyan. Titignan mo lang lagi yung given numbers sa atin from left to right. Mula dito, papunta doon. Titignan mo kung ano yung pinakaunang non-zero number. Non-zero number. Yung number na hindi zero. Diba? Common yun. Number na hindi zero. Ano yung pinakauna na number na hindi zero? 3. From left to right. 3 ang pinakauna. Susundan mo lang siya agad ng decimal point. Tandaan, etong technique na to, etong way na to, ay kung paano makuha yung unahang number. After ng pinakaunang non-zero number, lagyan mo ng decimal. And, isasama mo yung 5. Bakit? Kaya ako sinabi sa inyo na panoorin yung significant figures kasi isinasama yan lagi.
lahat ng significant figures is sinasama sa pagsulat ng scientific notation. So, ibig sabihin, itong 3.5, siya yung letter A natin. Alright. Pasok ba siya sa A? Yes. Pwede siyang 1, pero pwedeng gitna ng 1 sa kanang 10, wag lang aabot sa 10. So, pasok ito, 3.5. Ayan. So, hindi sinama yung 0 kasi hindi naman yan significant. Tama? So, we have times ang kasunod, tapos yung 10. Etong 10, base yan. So, laging nandyan talaga yan. Now, ano yung exponent natin? May kulang pa dito. Kailangan may number na nakalutang. Kailangan may exponent dyan. Paano yan, sir, bibilangin? So, since large number yung 35,000, ayan. So, ganito ang pagbibilang. Bibilangin mo mula dito hanggang sa kaduluduluhan. Mula dito, bibilangin mo yan papunta sa right kung ilang digit yung sasakupin niya. Ang pagbibilang, once na umalis ka, dito. Ganito siya. 1, 2, 3, 4. Again, digit by digit. So, mula dito, that's 1, 2, 3, and 4. So, 4. So, therefore, this is raised to 4. Pero ang challenge pa dyan, is it positive or negative? So, sabi ko kanina, kapag positive indicates large number, kapag negative indicates small number. Now, since malaki, so yung 3.5 is 35,000 talaga, so therefore, mas malaki siya. So, that is positive. And aside from that, binilang natin siya from left to right. Once na ang bilang mo ay papunta sa right, the answer is positive. So, since papunta sa right, so that's plus or positive. Tapos kung ilan, 1, 2, 3, 4, so that's positive 4. So, positive naman usually wala ng plus na nakalagay. So, we have 4 lang sa itaas. So, that's it. Yan na yung final answer. 3.5 times 10 raised to 4. So, I'll repeat. Ang una nating ginawa, kailangan makuha mo yung unang decimal, yung significant figures. Kailangan mo siyang i-express na nakadecimal na less than 10. Huwag lang naman less than 1. Alright, so we have 3.5. So, ang technique ko dun kanina, hanapin mo kung ano yung pinakaunang non-zero. So, that's 3. Tapos, lagyan mo na agad ng tuldok. Lagyan mo na agad ng decimal. Tapos, kung hanggang saan yung significant figure, yun yung isulat mo. Alright, so we have 3.5 times 10 raised to 4. Alright. So, para hindi na rin sa inyo makalito yung significant figure, ganito yon. Once, isasulat mo lang kung ano yung mga number na kailangan mo. Na kailangan, kaya nga siya significant. Kailangan para ma-express siya into scientific notation. So, as we go along naman, di-discover natin yan, isa-isa. Alright. Let's have letter B. 17,500,000. First, write down again yung 17,500,000. Tapos, i-express natin yan in terms of its significant figure na dapat hindi mababa sa 1, hindi rin naabot sa 10. Alright, so sabi ko kanina, ano yung pinakaunang non-zero number? 1. Diba? So, tignan mo siya from left to right. Pinakaunang non-zero is 1. Ang kasunod dapat niyan ay tuldok or yung decimal point. Alright? Now, alin yung mga number na significant? Yung 0 dito ay hindi na significant. So, hanggang lang siya sa 5. Tandaan, hanggang lang sa 5 ang isusulat natin. So, that's 1.75. Again, this is 1.75. Times, of course, yung 10, nandyan pa rin. Pero ang challenge ulit, ano kaya yung number na nasa itaas ng 10? Ano yung power niya? Ano yung exponent niya? Paano siya bibilangin? Balikan mo ito, yung 1.75. Kung saan ka naglagay ng tuldok, dun ka mag-start ng bilang papunta sa mga digit na hindi mo na-cover. Ano yung mga digit na hindi na-cover? At yung mga digit na nasa right. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now, 7. So, tama na. Ang tanong pa dyan, yung 7 ba ay positive or negative? Ayan. So, since nag-move tayo mula dito papunta sa right. Papunta sa right. So, therefore, that is positive.
And since 7 yung bilang natin, therefore that's positive 7. So we have 1.75 times 10 raised to 7. Ayan. And that is now the final answer. So eto, wag niyong iisipin na, sir, nag-iiba ba ang value niya? Balikan ko yung una. Sir, eto bang 3.5 times 10 raised to 4, nagbago ba yung value niya mula dun sa 35,000? Hindi po. Kasi once na sinolve mo ito, yung 10 raised to 4, tapos nag-times ka ng 3.5, the answer would still be 35,000. Again, chini-change lang natin siya, pero yung value niya ay the same pa din. Ito din. So, etong 1.75 times 10 raised to 7, kapag kinalcule mo yan, the answer would still be 17,500,000. Hindi natin binabago yung value. Binabago natin yung itsura para mas madaling isulat. Ayan. Pero yung value, hindi siya pwedeng baguhin. Alright? So, that's it. That's how you write atong 17,500,000 into scientific notation. Alright. So, okay, let's move to letter C. 904,500,000. Ayan. Sulat muna ulit. Tapos, hanapin muna kung ano yung pinakaunang non-zero number. So, from left to right ang tingin. So, ito yan, 9. So, non-zero yung 9, after nyan ay decimal. Tandaan, after ng pinakaunang number na hindi 0, dugtungan mo siya ng decimal point. Now, hanggang saan kaya yung number na significant? Yun yung tanong lagi eh. Hanggang saan yung number na isusulat ko para ma-represent ko siya in terms of scientific notation? Hahanapin mo lang yung number na non-zero din. And that is 5. Ayan. So, eto, mula dito, basta point yan, decimal point yan. Ayan. So, 9.045. Bakit ko isasama yung 5? Kasi significant yan. So, kailangan yung isusulat mo sa unahan hanggang sa 0.45. So, that's 9.045. Kasama lagi yung significant, yung 5. Tapos, times yung 10 raised to what? Bilangin muna natin. I-cover natin lahat ng nasa right. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Double check nyo lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, we have 8 digits na nasa right. So, we counted from left to right. So, that's positive kasi papataas, papunta. Sa right tayo, so that's plus. Tapos kung ilan yun, that's 8. And we have the answer. So, that's 10 raised to 8. Ayan. And that is now the final answer. Nabago kaya, sir, yung value nito nung naging ganyan siya? Hindi. Nabago kaya yung value nito nung naging ganyan siya? Hindi. Binago lang natin yung itsura, pero same pa rin ang value niya. Alright. So, that's it. Now, let's go to letter D. Kanina, parang walang sense yung sinasabi ni sir na hanapin mo yung number from left to right kung ano yung non-zero. Kasi lagi yung unahan natin ay non-zero agad. What if ang unahan ay mga zero? Paano mo yun hahanapin? So, ito yung challenge sa letter D. So, ibaba muna yung number. Now, since sabi ko nga, hanapin mo muna yung non-zero, pinakaunang non-zero. So, from left to right ang tingin, hindi from right to left. Papuntang ganon. Left to right. So, we have 0, 0, 0, 0, 1. Ito yung pinakaunang non-zero mula sa left papunta sa right. So, after ng 1, dun mo ilagay yung decimal. Alright. Then, we have it. That's 1.2. Since wala ng 0 dyan, hindi ko nalalagyan ng 0 pa. Pero guys, class, kung may 0 pa dyan, ilalagay mo pa yon kasi significant pa yon. Alright. Sige, lagay natin. 1.2 times 10. Now, bibilangin naman natin yung mga digit na hindi natin na-cover. Ano kaya yon? Ang pagbibilang hanggang sa decimal. Titigil lang kapag nandun ka na sa decimal. So, kanina, balikan natin. Kanina, sir, wala namang decimal ah. Ang whole number, ang integer, laging nasa dulo ang last count natin. Kasi nandun naman talaga yung decimal niya. Now,
Since dito sa letter D, may presence na siya ng decimal niya mismo. So, dito tayo titigil kapag nagbilang tayo mamaya. Hindi mo isasama yung isa pang count dyan. Tandaan po yung mabuti, titigil lang sa decimal. May decimal na dito, so dito lang tayo titigil ng pag-count. Ganito yan. So, mula dito, hindi ako pwede pumunta ng right. Kasi walang sense. Bakit? Wala namang ibang number dyan bukod sa 2. Nasaan ba yung mga number na hindi natin na-cover, na hindi natin nabilang? Nasa left. So, ang count papunta sa left. Pero digit by digit pa rin. So, from here, 1. Ganyan ang bilang. 2. 3. 4. Magtutuloy ako o hindi? Hindi. Bakit? Nasa decimal na ako. Tandaan, titigil ka na once na na-touch mo na ang decimal. Although may 0 dyan, hindi yan kabilang. Alright? So again, from here, yung 1.2 natin, nag-move tayo to the left. 1, 2, 3, 4. So kinukuha na natin kung ano yung nasa itaas ng 10, yung exponent niya, yung power niya. Now, nag-move tayo from right to left, papunta sa left. Ibig sabihin, yung number ay mababa. So ang mangyayari dyan, negative yung counting natin kasi papunta siya sa left. So we have negative 4. Saan nakuha yung 4? Yung kinount natin mula sa decimal. So that is 1.2 times 10 raised to negative 4. Ayan. So that's it. That's now the final answer. Alright, so that's for letter D. Next, let's have letter E. 0.000125. So, paano kaya ang representation niya in terms of scientific notation? So, write down first the given. Then after, from left to right, tignan kung ano yung pinakaunang non-zero. So, that's 1. Diba? Pinakaunang hindi 0, so that's 1. Isunod mo dun yung decimal. Alright. So, after ng decimal, kuhanin mo yung significant. That's 1.25. So, we have 1.25 times 10. Tapos, get the exponent. How? Siyempre, bibilangin natin yung mga digits na hindi na-cover. So, hindi na kailangan bilangin yung 25 kasi na-cover naman natin siya. Papunta tayo dun sa left. What do I mean by that? Papunta sa left kasi andun yung mga 0 or yung mga digit na hindi pa natin ibibilang. Alright? So, baka kasi isipin ninyo, sir, nabilang ko na yung 1, naisulat ko na yung 1. Hindi ko na rin siya kailangan ibilang, bibilangin mo pa rin siya. Kasi andun pa rin siya sa nasa left side. Alright. So, we have 1, 2, 3, 4, 5. Titigil na ba ako? Yes. Kasi na-reach mo na ang decimal. Again, 1, 2, 3, 4, 5. Tigil kasi may decimal na. So, therefore, nag-move tayo ng 5 to the left. So, kung to the left yan, that's negative 5. Alright? So, therefore, this is 10 raised to negative 5. Ayan. So, this makes sense now, di ba? Kapag positive yung number, ang laki ng mga values. 904,500,000. 17,500, 17,500,000. Di ba? Napakalalaki. Once na positive. Pero kapag negative naman, lumiliit. Sobrang liit ng value. Ayan. So, kapag negative, maliit. Kapag positive, malaking value. Last one. 0.0000001025. Alright. So, isulat muna natin, then express into scientific notation. Pinakaunang non-zero. So, from left to right ang tingin. Ayan, so 1. So, andito yung decimal. So, 1.025. Isulat mo yan kasi lahat yan ay significant digits or figures. 1.025 times 10. Now, bibilangin natin kung ilan papunta sa left kasi andun yung mga hindi natin na-count kanina na digits. So, punta tayo doon sa decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, we have 7 na move from right to left. Ayan. So, from right to left, that is negative 7. 7 moves tayo mula sa right papunta sa left. So, negative. Kasi nga, papaliit ng papaliit.
So that's 1.025 times 10 raised to negative 7. And that is now the final answer. Ganun lang po siya kasimple. Now, challenge for you. This is now your time to answer. So I'll give you 4 items to answer. Alright? So from standard notation, change natin siya into scientific notation. Alright? I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So let's answer number 1 or letter A. 401,000. How do we express that in terms of scientific notation? So copy muna sa baba. Then pinakaunang number na non-zero, so that's 4. Ang kasunod niya na ay decimal na. So that's 4.01. Hanggang dito lang. Now, sulat mo yan sa baba. Tapos, times 10. Siyempre, lagi naman yan. Nandyan talaga yung times 10 na yan. Then, yung exponent natin. So, mag-move tayo kung nasaan yung decimal. So, papunta tayo sa pinakadulo dito. Since hindi naman naka-indicate yung decimal, automatic nandun yung sa pinakadulo ng given number. So, we have 1, 2, 3, 4, 5. So, nag-move tayo from left to right, ibig sabihin positive yung movement natin, tapos 5 move ang ginawa natin papunta sa pinakadulo niya. So therefore, that is positive 5 or 10 raised to 5. 4.01 times 10 raised to 5. So that's for letter A. Letter B, 700,300,000. Right? So write it down first. Tapos, pinakaunang ng 0 ay 7. Saan dyan yung decimal? Now, 7.00 lang ba ang ilalagay ko? Hindi. Or 7.0 lang ba? Hindi. Tignan mong mabuti, may 3 pa sa dulo. Magmamatter yung 3 kasi significant pa yan. Once na tinanggal mo yung 3 dyan, dun na magbabago yung value ng scientific notation natin. Kaya very important to know kung ano yung mga number na isasama ko at ano yung mga number na hindi ko na isasama. Alright? So that's it. Now, so that's 7.003 times 10. Bilangin natin kung ano yung exponent nito. So, papunta tayo dito sa right kasi andun yung pinakadulo. So, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 count from left to right, papunta sa positive, so that's plus 8. So, therefore, exponent natin dito ay 8. So, 7.003 times 10 raised to 8. So, that's the answer for letter B. Congrats sa mga nakakuha niyan. Letter C, 0.0000003 9. Ayan. Kamali ako ng basa. Anyway. So, count it. Write it down again. Tapos, from left to right, hanapin mo yung pinakaunang non-zero. That's 3. Lagyan mo ng tuldok. Kasunod niyan. So, that's 3.9. Ayan. Yung technique na ganun, class, yung tignan from left to right, hindi mo na kasi siya kailangan i-check pa kung less than 10 siya. Tapos, greater than 1 or equal to 1 kasi lagi yung pasok dun sa criteria niya. Once na tinignan mo yung pinakauna tapos tinuldokan mo na, tapos kinuha mo lahat ng significant, laging pasok yun sa criteria noong A natin, yung unang value. So, kaya no need to check kung ito ba ay greater than 1 or equal to 1 or less than 10, lagi siyang ganon. Papasok yan doon lagi sa criteria na yun. Shortcut na yung ganong way. So, 3.9 times 10. Now, mag-move tayo punta sa decimal. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Double check nyo lang lagi yung bilang. Baka mamaya nakaligtaan mo yung isang 0 or isang digit.
So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So from left to right, we moved 8 counts or 8 digits. So that's negative 8. Kasi papunta tayo sa left. Ayan. So that's negative 8. That's the answer. 3.9 times 10 raised to negative 8. Alright, last one. 0.0000000008406. Write it down first. Then pinakaunang non-zero, so that's 8. After nyan is decimal. Kunin mo lahat ito. Ayan. So that's 8.406 times 10. Count natin papunta sa left. Para makarating tayo sa decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10. Mula sa right papunta sa left. So we have negative yung movement kasi papunta sa left, 10. Tama? So that's 8.46 times 10 raised to negative 10. And that is now the final answer. Alright, so thank you so much for watching. I hope you've learned a lot today. And I want to see your next video. Bye-bye. Thank you so much for watching. I hope you've learned and enjoyed this video. And if you did, please wag kang aalis hindi ka nakakapag-subscribe and nakakapag-click ng notification bell. Alright, and don't also forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #YouMorePH. Bye-bye. See you in our next video.